Yan. So, hello. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin mapagana yung 2 LED and 2 push button. So, ayun yung objective natin ngayon. Mapagana natin siya. So, sundan nyo lang yung gagawin ko. And later, explain ko kung paano siya gumana. So, ang first step natin is, syempre, lagyan muna natin yung Arduino. Ayan. Lagyan nyo na Arduino dyan. And yung breadboard. Kailangan natin ng breadboard. Ayan. So, sa materials na kailangan natin ng dalawang LED. And then, dalawang push button. And then, 4 resistor. Ayan. So, ito yung pinakakailangan natin ng materials. So, ang una natin gagawin is i-220 muna natin yung mga resistor. 220 ohms. Ayan. So, after natin ma-220, we can proceed na sa breadboard, sa wiring natin. So, ang first step natin is ilagay natin yung button sa gitna. Ayan. So, makikita nyo, yung terminal 1B and terminal 2B nakakonect sa other half ng breadboard. While yung terminal 1A and terminal 2A is nakakonect dito sa other half din. So, tignan nyo na lang kung saan siya nakakonect. Ayan. So, same lang din ang gagawin natin sa isang button. So, lagay lang din natin siya dito. Ayan. Now, ang next step natin is ilagay natin yung LED. Yan. So, after natin malagay yung LED, ang gagawin natin is i-connect natin yung resistor. So, ang gagawin natin, i-rotate natin siya. So, ito yung rotate. Pinutin nyo yung resistor, then rotate. Ayan. Itatagilid natin siyang ganyan. And then, yung endpoint na itong terminal 1, i-connect natin dito sa anode or sa positive side ng LED. So, yan, i-connect natin yan. Same with this one. Connect din natin. Yan. So, after natin ma-connect yan, itong remaining 2 resistor, i-connect natin dito. Tatapat natin siya sa terminal 1A ng button natin. Ayan. So, make sure natin na nakakonect siya sa negative. Ayan. Ito yung terminal 1, natapat niya, and then ito, nakakonect siya sa negative. Ayan. So, proceed tayo sa wiring. So, ang first step natin sa wiring is click nyo yung 5 volts and then ilagay natin siya sa positive ng breadboard. Ayan. So, ganyan siya. Ilagay nyo lang sa positive. And then, sa ground naman, pwede kayo mag-iba ng kulay para hindi kayo malito. So, sa ground, i-connect natin siya sa negative ng breadboard.
Yan. So, after nyan, yung negative side ng LED natin, yung cathode, is i-connect natin sa negative ng breadboard. Dito, saan natin kinonect yung ground. Yan. So, doon natin siya i-connect. Yan. So, after natin ma-connect, yung sa button naman, itong terminal 2A, i-connect naman natin siya sa positive ng breadboard. So, connect lang natin yan. So, makikita nyo, itong terminal 2A, connect natin sa positive. And then, yung sa cathode, na negative side ng LED, is connect natin sa ground. Ayan. So, negative. Okay. So, ang next step natin is ilalagay na natin sila sa digital pin. So, unahin muna natin yung button. So, sa button, pwede kayong mag-iba ng kulay. Ayan. So, itong terminal 1B natin, itapat lang natin siya, ito. And then, i-connect natin sa pin 2. Actually, kahit anong pin, pwede nyo i-connect. So, para madali lang, isunod-sunod natin siya. So, ayan. Nakita nyo, yung terminal 1B natin, i-connect lang natin siya sa pin 2. Ito yung una nating push button. So, ayan, magkatapat sila. Same with this one, ganoon lang din yung gagawin natin. Pero this time, i-connect natin siya sa pin 3. Yan. So, after natin ma-connect yung button, ang next naman natin is sa LED. I-connect din natin siya sa digital pin. So, paano yun gawin? So, makikita nyo dito, yung resistor natin, di ba? Yung endpoint niya is ito, yung terminal 2. So, dito, click nyo lang to yung baba ng terminal 2. Ito, click nyo lang yan sa baba. And then, same with sa ginawa natin kanina, i-connect lang din natin siya sa digital pin. So, in my case, i-connect ko siya sa pin 4. And same lang din sa LED 2. Doon lang din siya gagawin natin. Magaya na ginawa natin dito, ganoon lang din sa kabila. Ngayon, i-connect ko naman siya sa pin 5. Ayan. So, basically, yung wiring natin is complete na. Ito na yun. Ito na yung final circuit diagram natin. Kompleto na siya. So, again, i-recap natin. Naglagay tayo ng resistor patagilid, yung button nasa gitna, dalawa, and then LED, then yung negative LED na cathode, pinanilak natin sa ground, and then yung ground na to, kinonect natin sa negative side ng breadboard, and with the 5 volts din, kinonect natin siya sa positive side ng breadboard. So, ito yung positive na button, kinonect lang natin siya sa positive side. Yan. So, ito na yung diagram natin. So, ito, dito na tayo medyo complicated. Ito na yung exciting part. So,
Gagaya ng ginawa natin last time, i-define lang din natin siya sa unang step. So, sundan nyo lang yung code na gagawin ko. So, makikita nyo dyan, dinefine ko na yung LED 1 is nakakonect sa LED 4, sa digital pin 4. So, makikita natin, itong LED 1 natin, itong green, nakakonect siya sa pin 4. So, kaya nilagay natin dito, 4. So, sa LED 2, dinefine natin, nakakonect siya sa digital pin 5. So, yung blue sa LED 2, yan, connect natin dito sa 5. So, kaya nilagay natin 5. So, same lang din with the button. Ayan. So, again, yung button 1, yung orange, connect natin sa 2. So, kaya nilagay natin dito, define natin na yung button 1 is nakakonect sa digital pin 2. So, ayan. And sa digital pin 3, sa digital pin, yes, tama, digital pin 3, yung LED button 2 naman yan. Yung kulay yellow. Ayan. So, next step, dito na tayo sa void setup. So, ang tip ko dito, tanggalin nyo lang to. Lagyan nyo 1. So, kung ano yung nandito, mga define natin dito, lalagyan nyo lang din dito yan. So, copy paste nyo lang. And then, ito, lagay natin LED 2. Yan. So, ito, rename natin as button 1. Ito naman ay button 2. So, sa button 1 and 2, imbis na output yung ilalagay natin, gagawin natin siyang input. Ayan. So, ganyan siya. Ito yung void setup natin. Ayan. So, after nyan, delete lang natin to. And then, gagamit tayo na tinatawag na conditional statement. So, ito yung mga if, else, ganun. Else if, then. So, ganun. So, sundan nyo lang ang gagawin ko. Void loop. Ganito siya. Ayan. So, makikita natin na ayan. If digital read button 1 equals high, digital write LED 1 high. So, ano yung interpretation dyan? Sabi dito, to pinindot daw natin yung button, yung LED 1 is bubukas. Ayan. So, high means on. So, take note, ito is curly brace ha. Yan, curly brace yan.
So, ang next step natin is lalagay natin ng else. Ayan, so, nalagyan natin siya ng opening curly brace. Ayan. So, ayun. So, kagaya na sinabi ko kanina, if pinindot daw natin yung button, iilaw yung LED 1. Button 1. Pag pinindot natin yung button 1, pinindot yung LED 1, iilaw siya. So, kapag daw hindi, naka-low. So, yun yung ibig sabihin ng else. Kapag hindi daw natin pinindot, nakapatay yung LED 1. So, ganun. Ganun siya. So, lagyan lang natin dito ng closing brace. Ayan. So, ganyan siya. So, technically, tapos na yung una nating part. Is, pwede natin pailawin yung unang button sa unang LED. So, ang next step is yung pangalawa naman. Para di kayo mahirapan, i-copy paste nyo na lang to. Ayan. So, itong if, di ba dalawa na if? Yung pangalawang if, palitan lang natin to ng button 2 and LED 2. Ayan. Saka to. So, yan. So, ito na yung code natin. Tapos na siya. So, i-try natin i-simulate. Ayan. So, makikita natin na kapag pinindot natin tong unang button, iilaw siya. And then, pag nirelease ko yung mouse ko, babalik siya. Mamamatay siya. Same with this one. Pinindot ko, iilaw siya. Namatay. Ayan, release ko lang yung mouse. So, ganun yung sinasabi ko sa code natin. So, sabi dito, if digital read button 1 equals high. So, kapag pinindot daw natin yung button, iilaw yung LED 1. So, pinindot natin to. Umilaw siya. Ngayon, else, digital write LED 1 low. So, kapag naka-off yung button or kapag nirelease natin yung button, nakaangat siya, hindi natin pinindot, syempre, patay yung button. Yung LED, sorry. So, ganun lang siya. Medyo technical lang when it comes sa sa coding. Pero, once na ano mo siya, magets mo yung idea niya, ayun, maintindihan mo rin siya. So, ayun, yun lang. Sana magawa na rin yun sa inyo. Ayun, thank you. Okay, so dagdag ko lang para di kayo malito. So, ito, yung katabi ng if, yan, parenthesis yan, as ito, curly brace. Ito is parenthesis. So, ganun lang, gayahin nyo na lang. Maliit kasi yung code ko kanina. Baka di nyo nakita ng maayos. Yan.